Tignan mo naman ang view. Oh, ang ganda. Hi, this is Mavi and welcome to Mavi Lisang Biyahe. Today is a very special day dahil ito na nga ang kauna-unahan kong travel vlog. After years of dreaming and delaying, finally mangyayari na siya. I'm going to one of my favorite place sa Europe. Kaya naman tara, join me on this journey. Come travel with me, laugh with me, get lost with me. Let's make memories together because this is not just a vlog. This is Mavi Lisang Biyahe. I'm here. Yes. Simulan na natin. Dora the Explorer. Simulan na natin ang adventure. Siyempre, my partner. Yes, Agamulak po. Agamulak meets Ice Sigera. So, nandito kami sa Brussels Airport. Yeah. Then we're going to Brussels by train. Kesa Ganda na airport, guys. Oh. Kisame pa lang, oh. Charot. Ayan. So, saan tayo? tayo sa level -1. Level -1. Train. Ay, dito na kaya. Let's go. So, we're heading to the train station. We're going to buy ticket first. And how much is the ticket? To go to my place, train station. Around 20 euros. 20 euro. Isang ride lang yon. Wow! Ang mahal dito. Hindi, ang ticket namin sa Barcelona, 22 lang, buong buwan na. Kaya napakamahal dito sa... Tsaka airport kasi. How? Tatap ko na? Where? Pay. Pay electronic card. Kinain na po tayo ng teknolohiya. Idikit mo mabuti hanggang mag-blue lahat ng Okay. There. Yeah. Kinain na po tayo. Te, wala ba yan sa probinsya yun, te? Walang ganito sa Finally. Walang ganito sa Baliwag Transit. Okay na. First time to buy ticket in Belgium. Ang mahal dito. Mahal talaga. Totoo. Ang mayaman. Hindi tayo pwede dito. Itatap. No. Meron na ditong Sure. There you go. I'll hold the So we're going down. Ito na. Tingnan mo. Double decker ang bus namin, oh. Ay, Wow. Train. Saan tayo? Sa taas? Sa taas. Malinis. Nakakatuwa talaga dito sa Belgium. Grabe na-impress ako sa sa ganda ng train. Napakalinis. Alam mo naman. Walang mga sulat. Walang mga sulat-sulat. Oo, di ba? Walang mga sulat. Tingnan mo to, maayos. Di ba? Walang amoy. Ewan ko kung ito lang yung nasakyan ko na ganito, pero ilang balik na din naman ako. Maganda pa rin talaga. Tsaka walang sulat yung labas, walang graffiti yung mga tren. In fairness, nakakatuwa. Ang linis, mabango. Hindi naman yung mabango, yung sapat lang ba? Ano ba talaga mabango ba? Hindi talaga mabango. Parang hindi rin ako sigurado. Hindi. Walang amoy na mabaho siya. Ganun. Tsaka yung mga trend pala dito, may mga tinatawag silang mga first class, second class. Yung first class, magbabayad ka lang ng dagdag
3 to 4 euros para makakuha ka ng seat doon sa first class. Tapos, syempre, mas mura yung second class. Yun yung normal na kinukuha talaga ng mga, syempre, siguro like titipid, ganun. Para yung mga first class, yun yung mga ayaw makipagsiksikan, yung mga ganun. Pero para sa akin yung second class naman, kung hindi naman busy yung oras ng pag-alis mo, kaya rin naman din, tsaka malinis naman din. Pero hindi ko pa naman napuntahan yung first class kasi wala akong extra 4 euro. Charot. So, ayun, ganun. Ang ganda lang. Ang ganda siya talaga. Tapos ano pa bang napansin ko? Yung generally, kasi di ba nakatira ako sa Spain, sa Barcelona. Tapos, ang na-notice ko dito, mas tahimik yung mga passengers. Siguro, syempre may mga iilan din na ano. Pero generally, wala pa akong na-encounter na sobrang ang ingay, yung ganon. Parang mas respeto sila sa kapwa nila passenger. Ayun, nakakatuwa. Tapos, tignan mo naman, ang view. Oh, ang ganda. Nakaka-relax. Pwede ka ditong habang nagta-travel ka, pwede ka ditong magbasa-basa, diba? Pwede kang umidlip. Kasi hindi siya maalugo. Talagang smooth lang ang biyahe. Smooth lang, as in. Ang ganda, nakakatuwa. Parang kung dito ako titira, parang okay lang din naman sa akin kahit 1 oras or 1.5 oras ang biyahe ko from my house sa trabaho ko. Okay rin lang, hindi naman siya hindi nakaka-stress kasi isa sa pinaka-importante talaga yung transportation sa mga tao. Dapat accessible, dapat smooth, on time. Wala pa ako na-encounter dito na late ang tren, ha. On time. Actually, minsan mas maaga pa nga dumadating ang tren. So, dapat mas maaga kang nandun sa train station. Kaya pala mga puti, lagi silang on time kasi na-train sila ng ganito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. May mga tricycle, may mga pedicab. Anytime ka lumabas ng bahay, makakalabas ka dito. Pag na-miss mo ang train, maghihintay ka ng siguro mga another 30 minutes, mga ganyan. Depende sa biyahe. Pero, importante sa kanilang oras. Kaya, lagi silang on time. Na-train pala talaga sila. Kaya sila ganun kaaga. Dahil na-train sila na on time. Dahil lagi silang may kinakatch na train na on time din. Katulad na sinabi ko kanina, yung first class and second class, pag summer naman pala dito, minsan dahil sa sobrang dami ng... in Aalst. Sandali, nag-usasalita siya. Ayokong sabay. Nasa Aalst na tayo. So, ayun, pag summer daw dito, pag sobrang dami ng, syempre, may mga bakasyonista, may mga locals, yung first class, parang tinatanggal nila, even na lahat. Wala na first class, wala na second class. So, pwedeng gamitin yung first class. Ganun. Masaya. Happy dito. Relaxing. Pwede ka matulog. Actually, nakakaantok nga yung tren kasi walang masyadong alog. Alam mo yun, para kang hinihili. Ayun. Diba guys? Kaya sabi ko sa inyo, dapat bibili talaga kayo ng ticket. Kasi yung iba kasing mga people, hindi kasi sila natsyempohan ng control, ng random check. Lalo na yung mga ibang nakatira yung nakatira na dito or nakatira dun sa amin sa Spain, sa Barcelona, hindi sila nabili ng ticket kasi hindi naman regular yung check. Pero dito sa Belgium, kada sakay ko dito, meron talaga nag-check ng ticket. Very strict sila sa ganun. Kaya mas maganda talagang bibili ka. Ito. Dahil kapag hindi ka bumili, mape-penaltyhan ka na. Siguro how much pa? Mga 90 euros?
ang penalty. Imagine mo. So, napaka-importante sa kanila na honest ka. Diba? Diyos ko, sa ganda naman ng train. But, mahiya ka naman kung hindi ka pa magbayad. Diba? Saka, ang polite nila ngayon sila. Kasi inas muna namin na kung pwede ba siyang i-film kasi nagka-travel vlog. Kita mo naman, nag-yes agad. Wala, hindi nag-second thought. So, very convenient din dito. Pati ang CR nila. No, so kung gusto mo mag-CR, may makikita ka. De volgende halte is Brussel Centraal. WNC, WC. In Belgian, ang tawag nila dyan is WC. Ang original talaga niyan is water closet. Akala ko welcome. So, ayan, di ba nakita nyo, namatay yung ilaw. Ibig sabihin, libre na siya. Wala nang, hindi na occupied. Pag nag-red siya, occupied pa yung toilet nila. Diba? Mamaya, papakita ko sa inyo yung toilet. Okay. Hindi mo nakasulat sa door. Ito. Ayan. Oh, you see. So, naka-green, ibig sabihin. Yan, info yan. Ay, info pala yun. Info pala yun. See? Ito yung toilet. Oh, look. So, Yan. So, meron kang hugasan ng kamay. There, okay. Ay, soap pala yun. Soap pala yun. Parang mali-mali info ko. Ayan. Tapos, salamin. Ayan. In fairness. sabi sa akin magbabayad ng €1. Ito pala. Ano sa CR? Ano ba yun sa CR? Diba? Kakaaliw man dito. Try nga na natin buksan. Oh. Diba? Aliw-aliw. Hindi ka parang mangangamba ba yun? Na pag mahaba ang biyahe mo, sana ako magsi-CR, alam mo yung hindi mo pipigilan yun. Tapos nag-aayos ako ng bra, diba? Habang nagbablog. Hindi ka nangangamba na malayo ang biyahe ko, maiihi ako, alam mo yung ganon. Bongga. Bongga ng Belgium, ha? For me, ang rate ko sa train na to is 8.5. Because there's a room for improvement. Wow. There you go. Welcome to Brussels Central. Punta muna kami ng locker area para iwan na yung maleta. Para hindi kami bibit-bit. Grabe! Every time na nagbabiyahe ako, tapos mababa ko na plano, sinisipon na ako, nagkaka-allergic rhinitis. Consistent siya, ha? Ah, yan! Oh, so, dito po ang himlayan. Pero kailangan muna natin magbayad. Himlay ng maleta. So, we're going to pay, syempre, in English. XXL 13 confirm. Confirm. Lahat ng vlog ko puro nagbabayad ako, ha. Pwede mo yung gawin calculation eh. 6 digit. Na Matatandaan. 0217. Naku, mabubuksan ng mga nanonood ng vlog yung maleta ko, charin. Locker 27. Bakit dito lagi wala yan? Kasi yung finger nakaganon eh. So ano na? Oh, punta na tayo sa 27 Ah, 27. Okay. Ay, sinabi. Alam mo, mamamatay ako dito sa Belgium sa katamahan. Alam mo, parang secure siya kasi wala kang, hindi matutungkab ng magnanakaw eh. Tingnan mo, oh. Walang ganyan, walang ganito. Bigla nagbukas, ano? No, dito tayo kasi PWD ako. Charot. Saan ang exit? Okay, ito mo, wala. Here!
No, hindi. Nakakita kasi ako ng liwanag. Kaya feeling ko yun yung exit. So, where are we going? Feeling ko doon. Kasi doon lumalabas yung mga tao. Uy, namula na ako. Ah, ito oh. Ito. Grass Mart. Bilihan ng mga grass. Grass Mart. Siyempre, ang inumin ng mga kasambahay. Chimay. At ang tawag sa pharmacy nila ay Apotek. Apotek. Alam niyo ba yung Apotek? Apotek, Potek, Apotek. Okay, let's ko na yun. Apotek. O, parang napapractice ko na naman yung dati kong trabaho dito, ha? Here! Hoy! I've been here before. Hoy, nagpunta na tayo dito dati. This is the Brussels. I'm here again after 2 years. Let's go. Oh, may nag-hi na sa akin lalaki. Oo. Pero marami tayong itinerary, so hindi natin siya papansinin. Oh yeah, dancer. Time check. It's 9:24. Almost 9. Okay. So, maghanap tayo ng cafe. Cafe. Oh, arte cafe. Kapihan lang naman. Cafe para magkape. Ano ba? Welcome to Brussels, Belgium. Okay. Grabe yung paglabas namin. Paglabas namin, iba yung amoy putok. 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 So, maghanap na tayo ng cafe. Dito tayo, no? Look at this one. Look at this one. Look at the ceiling. Ang nice. Super nice, no? So look at the Smurf. If you're one of the Smurf, you will easily find this Brussels landmark that were Smurf in our village. Cobblestones of Brussels, Greedy Smurf and his Pralines, UNICEF Smurf. Oh, may mga ganun-ganun, ah. Oh, ang saya. Dito pala talaga siya, no? Oh. Ang ganda ng weather today. Hindi siya. I ordered it for you. Hindi siya malamig, na malamig, hindi rin mainit. So, just right. Dito tayo, let's cross. Alam mo, ang Barcelona parang kino-convert. No, kino-convert na rin siya na na maging green city. Itong famous chocolate nila eh. Neuhaus. Neuhaus ang pagkaka-pronounce. Neuhaus. O diba si ate, nagbubukas lang ng payong pero ganun kaganda. Oh. Siya na ang pinakamaganda ko nakitang nagbubukas ng payong. Hindi mo nakita? Ah, okay. My God. Ito na yung city center talaga nila, no? Yes. Capital ng Belgium is Brussels. Bon appetit!
having lunch here at Drag Opera. Yeah, Drag Opera. So I ordered, ano nga ito? Vol-au-vent. 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 May bread siya and then may chicken sa loob, tsaka may gravy. Parang chicken na laking. Let's try. It's immaculate. Hot. Delicious. Ang creamy. Even the chicken malambot. Malambot ang chicken. Ay, masarap dito. Not kidding. Hot. With fries. Up. Maubos ko to. Masarap siya. Guys, I have to show you my plate. Hindi ako nagbibiro na sinabi kong masarap. Look. Diba? Last bite. 2 thumbs up. I rate this food 4 spoons. Out of 5. spoons talaga. Mavified, certified. Masarap. Sino kaya ito mga ito? Mga past king and queens, royalty, no? Yung mga knights, Mga heroes nila. crusaders, Defenders, mga noble, important people. Check natin kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga utaw. We're here in Karel Bolstrat. Oh. Meron na naman tayong nakitang lace shop because isa talaga sa famous na gawa na dito sa Belgium is mga laces. Very delicate. See? Brussels. They have egg basket. Yan, handkerchief, placemat, abanicor fan. Meron din bread basket. And also, meron ding veil. Ang ganda ng veil. Ang ganda ng veil. Yeah. At saka mga children's clothes. Baby clothes as well. Pati shoes. Crochet naman to, no? Crochet. Ganda, oh. Look, oh. Magugustuhan to ng mga mommies, oh. May papakita ko sa inyo, guys. Nakita niyo yan? Yan. Yung mural na yan. Yung blue na yan. Isa to sa mga makikita nyo dito sa Barcelona, sa Belgium. It's called Comic Street Art, no? Marami yan.
Marami to na makikita nyo all over the city kasi isa din to sa mga famous na ginagawa nila dito. And ang cute to. Diba? Makikita mo, you can tell na itong Belgium talaga, very artsy, no? Very artsy talaga. Very artistic. Ang susunod kasi natin pupuntaan is yung Mannequin Piece. Mannequin Piece, isa to sa mga talagang dapat mong puntahan, talagang pinupuntahan ng mga turista. So let's go. Let's cross the street. LGBT friendly ang ang pedestrian nila. Ito na tayo sa Mannequin Piece. Mannequin Piece. There you go. Ito na siya. Ito siya. Pero itong kaliit-liit na yan. Yan talaga ang pinupuntahan ng mga tao dito. Diba? Oh, ayan, oh. Oh, ayan. Saan ka naman makakakita na pinupuntahan ng mga tao para lang makitang umihi siya? Diba? Another interesting building. Look at this one, oh. Check this out. Oh, how cute, oh. Yung mga bike. Another art on the wall is zoom natin. Yeah, there. Look, we're here in Gallery Royal. Shopping center. Brit van Drishu, Belgian ba? That one. One of the famous chocolate brand, Neuhaus. Ang kanilang feature ngayon is Smurf, no? Smurfs. The founder is Jean Neuhaus. Nangungungo ako, ha? He's a Swiss-Italian. Siya ang founder ng Neuhaus. Ang bango. Pagpasok mo pa lang, super bango. Ang bango ng chocolate. We have vegan chocolate. What is this one? Praline. Hindi, inventor lang. Try to. Ito, chocolate mousse. Let's see. Atelier Neuhaus. Mukhang bongga. Let's try. Hello! We wanna try the chocolate mousse. Sorry. Try natin yung chocolate mousse nila with almonds and biscuit crunch. Ang sarap. Sarap. Yung milk chocolate mousse. Sobrang smooth. Yoko? Wala na talaga ang mga diet natin. Hello. Ako kasama mo eh. Try. See? Ang sarap. Sobrang sarap. What? You like it? Be honest. But when you turn, she's naked. Wow. Who's the artist of this one? French artist called Cécile Plaisance, a French photographer. Cécile Plaisance. For you to appreciate it. Galing. Galing na effect. Wow, it's like moving.
He's the one who created that technique called reverse perspective. Reversed? Reverse, like Reverse, yeah, reverse then technique. perspective, reverse perspective. Wow, no? Because it's coming out, and this is a mix between like optics, physics, etc. Yeah, expensive, this one, no? This one is about 30,000. 30,000 euros. When this one is 70. This is 70,000 euros, guys. Can you see that? Ulitin natin, ah. Dito sa middle, and then to-turn ako ng left. Tignan mo nyo yung effect ng book. Para siyang umiikot. Enjoy your day. May your lives be extraordinary. Ang cool ng art, guys. Tignan nyo, may Raven siya, si Barbie. When you turn to this, oh, nawawala siya. Ang galing. How cool is that? Grabe, ang ganda ng mga art sa loob, no? Amazing, fascinating talaga. Fascinator na lang. Ganda, mabubusog talaga mata mo dito. Lalo na, siguro kung yung taong mahilig ka talaga sa art. Ang ganda. We're here now in Binhauerstraat. Or Rue de Or the Rue de Boucher. Or Butcher Street. Yan, dito talaga yung ano, kung saan marami talaga mga restaurants. Ito yung Delirium Village. Nakasulat din ako. Where you can see Janica Peace. Ito naman yung girl version. That's the Delirium beer. There you go. Ito naman yung girl version. There you go. Yeah. A cheerful, pensive, cheeky, cynical, and I am the most mischievous little girl in Brussels. Do you love someone? Then throw me a coin, and legend has it that I will protect you every year, your donation, or use your medical research to help a needy in Belgium. Wow. Guys, kung gusto niyo makalibre ng makalibre ng sightseeing dito sa Belgium, sa Brussels, all you have to do is pumunta dito sa building na to. Anong tawag dito sa building na to? Ilalagay na lang namin dyan na free. Free, walang entrance dito. Pasok ka lang sa building and then go on their 8th floor and then ito na yung makikita mo. There. Diba? Hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo kailangan pumunta ng Belfry Tower. Hindi mo kailangan pumunta sa Belfry Tower para makita yung buong Brussels. Ayan. Siyempre, meron tayong construction ngayon. Ay, grabe yan. Massive. Ang massive nito. Massive project, oh. Look. And then, dito nakasulat kung ano yung mga makikita natin. Dito, like for example, this one is the Hotel de Ville de Brussels. The City Hall of Brussels. City Hall of
Yeah, there. Ayan siya. Ayan. The next one is the La Bourse. La Bourse. Okay. Trading building. Yeah. Ayan naman siya. And then, the Palace of Justice. Ayan siya. Hanapin natin siya. Ito yung 4. Yung kinoconstruct doon na gold yung bubong. Oo, yan. Shield. Medyo hindi natin makita yung iba kasi nga may kinoconstruct sa harapan. Wrong timing, pero aarte pa ba tayo? Libre to. Diba? Beggars cannot be choosy. Ganda, maganda. Libre lang. Yan, puntahan nyo to. Malapit to dun sa, ano yung binabaan ko kanina na building? La Bourse. La Bourse. Bourse. Ito yung La Bourse. Yan, dito. building na to. Hanapin nyo tong building na to. Yan yun, itong gray. Malapit dito yung building na yun. Wala kayong babayaran. Makikita nyo ang buong Brussels. This is the official portrait of King Philip and Queen Matilde of Belgium. And this is the wedding of Prince Laurent of Belgium and Princess Claire. This is her daughter, the crown princess. That was it, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating Brussels experience at syempre sa paglibot natin dito sa buong city. Napakaganda, napaka-artsy, ang sarap ng food. Surprise ako na masarap ang food dito. At syempre, yung mga chocolates and waffles na masasarap. At syempre, ang magagandang church na katulad nito. So maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa paglibot natin sa mga susunod pang sulok ng mundo. Remember, this is not just a vlog. This is Mabilis ang Biyahe! Welcome to Ghent Festival!